Hello, morning sa lahat. Dito tayo sa itaas ng Nyogo. Mainit na. Panahon. Madilas na puno na. Kaya mag-vlog muna tayo mga idol. May ikwento lang ako sa inyo. Sandali lang, huwag kayo magmadali mga idol. Itong kwento na po idol na to ay tungkol po doon sa sa Philippine Crop Insurance Corporation, no. PCIC. Doon po sa sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ang nakalista dito karamihan, yung dito mga tenant sa mga abakano. Kung ang may-ari gahawak sa abakan niya, siya ang nakalagay doon sa registration sa RSBSA. Pero kung ang may-ari ng abakan na doon sa Maynila, tapos ang abakan niya ipinagkatiwala niya sa ibang mga tao, natural yung mag-register doon, ang magre-reflect na pangalan doon, yung mismong yung tenant, yun mismo may hawak kasi yun ang nagmi-maintain ng abakan niya. Ngayon, ang nangyari ngayon mga idol, yung ibang mga may-ari ng abakan nandito na sa atin o nandito na sa probinsya. Ngayon, pagdating ng oras diyan sa pagbigay na ng mga pangalan, masterless doon sa sa plaza, sa barangay hall, wala yung mga pangalan nila. Ang nakapangalan doon yung mga tenant nila. Nagagalit sila, sabi nila, bakit naman na yung tenant namin ang nandyan, sa amin sa dili na mo yung abakayan. Nasamantalang yung mga tao na mga dayo lang yan dito. Totoo nga, mga dayo yan, pero pinagkatiwalaan ninyo yan sa loob ng mga 10 taon, 20 taon. Kung wala yan sila, hindi yan mangyari ng abakan nyo, nandyan pa rin yan. Kaya sila yung naka-registered na mga nagpapa-insure dyan. Kasi sa pagpa-insure, hindi man pangalan mo lang ang dadalhin doon. May mga ID, tapos may actual na pirma doon sa munisipyo. Kung ano kayo, argabyado kayo, kasi nandito na kayo, pumunta kayo sa munisipyo. Tapos, yung mga tao na pinaghinalaan ninyo na yun ang nagpa-insure sa abakan ninyo, ipa-cancel ninyo yung pangalan nila doon. Tapos makikita na naman ninyo yan eh. Pag ipa-cancel ninyo ang pangalan niya doon, titignan yung pangalan niya. Malalaman ninyo kung abakan ninyo ang pinapa-registered niya kasi may mga linderos yan doon, mga boundaries, kung sino yung mga katabi. Kung yung mga katabi ng mga abakan niya ay yun talaga yung sinasabi ninyo na katabi din ninyo, ibig sabihin yung abakan nyo ang naka-registered. O di, sabihin ninyo, palitan na po ninyo yan ma'am, sir. Ang ipalit nyo ako na kasi sarili ko yan, pati wala na yan sa abaka ko, pinalis ko na yan. Pero kung hindi kayo magrereklamo doon, hindi kayo magsasabi doon na ipalipat ninyo, ipa-cancel ninyo yung siya manatili doon na makakuha ng insurance kasi siya ang nakalagay doon. Kaya kailangan sa inyo, kung gusto ninyo na magkaroon ka mo ng insurance, kung dito na talaga kayo manatili nititira, di, ipa-cancel ninyo tapos magreklamo kayo doon na sabi ako ang pangalan na namin ilagay kasi sa amin yan. Wag naman nyo sabihin na hindi niyan sa kanya. Wala siyang karapatan dyan magpa-insure. Hindi nyo alam ang laki ng tulong niya sa inyo. Ilang taon na pinahawak niyo sa abakan ninyo. Kung wala sila, nandyan pa ba yan? Kaya lang tayo, wag lang tayong sobrang kapalan din ng mukha. Minamaliit na ninyo yung mga tao na may na humahawak ng abakan ninyo noon. Nagpapaganda ng abakan ninyo. Palibasa dito na kayo titira. Pero kung hindi pa kayo dito titira, sino nag-alaga noon? Wag naman ganon. Lang tayo, yung patas lang tayo. Kasi kung makikinabang man sila sa abaka ninyo, nakikinabang din kayo sa kanila. Dahil sa kanilang pag-alaga sa abaka, wag naman yung ganun na palibasa bigla kayong darating dito sa lugar na to, sasabihin, bakit wala kami pangalan doon? Wala man talaga kayong pangalan doon. Hindi nga kayo kilala sa munisipyo. Paano kayo magkapangalan doon? Magpakilala kayo doon, magpa-registered kayo doon. Kaya sabi ni sir, mag-file kayo sa munisipyo ng RSBSA. Pag nakakuha na kayo ng registered, ipa-registered mo yung pangalan mo doon para hindi magdoble. Alisin mo yung nangako sa abakan ninyo na ayaw nyo. Kayo na papalit doon. Huwag nyo sabihin na, huwag nyo i-discriminate yung tao na yun kasi pangit yun. Palibasa dito na kayo naninirahan, ganun ang sasabihin ninyo. Mali yun. Kung hindi yan nag-alaga sa abakan nyo, hindi yan magangganon. Parang binawala din ninyo yung kanilang pagod eh. Gusto lang ninyo. Palibasa na wala ipangalan yun, nagagalit kayo. Paano kayo magkapangalan? Nasa Manila kayo, tagal-tagal nyo sa Manila. Dito na kayo maninirahan. Kung argabyado kayo sa lupa ninyo, dito na kayo maninirahan para wala ng tao na mag-apply sa insurance ng lupa ninyo. Una, kung hindi man i-apply ng tao yan ang inyong lupa sa insurance, pagdating ng bagyo, nakakuha ka ba doon? Sabi, wala. Bakit hindi mo in-apply na ikaw yun nandyan? Bahala ka na dapat doon sa abakat kasi ikaw nandyan, ikaw pinagkatiwala. Ganun na sasabihin. Ngayon na nagpa-registered ng ganun, sasabihin din na mali kasi hindi naman sa kanya. Mali yan idol.
magkaroon tayo ng kunting delikadisa, magkaroon tayong kunting yung hiya. Kasi kahit sabihin natin nakinabang yung mga tao sa inyong abaka, nakinabang rin kayo sa kanilang sakripisyo, di ba? Salamat po. Real talk lang yan ha. Pero aram ko maraming matatamaan dyan. Huwag na tayo sobrang garapal. Salamat po.